You are Miss Alessandra, tama? Nakangiting tanong ni Brandon kay Alessandra. Oo, ako nga. Ano bang kailangan mo sa akin? Diretsong sagot naman ni Alessandra habang matalim pa rin nakatitig sa mga mata ng lalaking yon at pilit binabasa ang nasa isip nito. Miss Alessandra, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I want you to know that you are carrying my child. Sa pagkasabing yun ni Brandon na biglang napaawang ang mga labi ni Alessandra at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anong ibig mo sabihin? Paano mangyayaring I'm carrying your child ngayon pa nga lamang tayo nagkita? Naguguluhang tanong ni Alessandra. Miss Alessandra, galing ka sa St. Lourdes Hospital, hindi ba? Oo. Tama ka? You went there sa OB section, tama ba? Muling tanong ni Brandon. Oo, tama ka. Pero andun lang ako para magpa-pap smear. So anong connect ng buntis-buntis na yan sa pagpa-pap smear ko? Tanong ni Alessandra. Miss Alessandra, na mali ang itinurok nila sa'yo. The injection was supposed to be for my hired surrogate mother. Hindi nagkaintindihan ng mga doktor at inakala ng assistant na ikaw ang ipinadala kong surrogate mother. Kaya sa'yo na iturok ang injection na hindi naman dapat sa'yo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Isang magaling na policewoman si Alessandra na kinukonsidera na siya ng kanyang mga kasamahan na asset. Magaling ito sa pagdidisguise at pagdidiskubre ng mga anomalya. Ilang beses na rin siyang nakatanggap ng mga parangal sa loob ng kanyang 6 na taon na serbisyo bilang isang pulis. Bata pa nga lang itong si Alessandra ay pagpupulis na ang nasa kanyang puso dahil na rin sa kanyang mga lolo at lola na naging bahagi na rin ng military, kaya naman iyon ang nagtulak sa kanya na pasukin din ng ganitong propesyon kahit na alam niyang ito ay delikado. Alessandra, apo, mag-iingat ka sa trabaho mo, ha? Ilang araw ka nga palang mawawala. Tanong ni Lola Minda kay Alessandra. Parehong wala na ang kanyang mga magulang kaya ang Lola Minda na lamang niya ang kasama niya sa buhay. 2 linggo, Hola. May mabigat lang po kami ngayong mission sa kampo at ako ang mas kailangan nila doon. Hayaan niyo po, kapag natapos naman kami kaagad ay babalik kaagad ako. Ng buhay at kumpleto at buo. Sa tuwing aalis si Alessandra para sa kanyang mission ay ito palagi ang bilin sa kanya ng kanyang lola. Bukod sa umuwing ligtas ay kailangan din itong umuwi ng buhay, kumpleto at buo pa ang katawan. Dahil batid ni Lola Minda kung gaano kadelikado ang ganitong trabaho, lalo pa sa mga ganitong sikretong misyon. Ayaw niya rin kasing mapagaya sa kanyang apo na nawalan na ng isang paa nang dahil sa huling misyon na ginawa nito dati noong nasa serbisyo pa siya. At sa kanya nga nakakuha at nakamana ng katapangan at kalakasan ng loob itong si Alessandra. Lagi ko pong tatandaan yan, Lola. Huwag po kayo mag-aalala. Pahabol pa ni Alessandra. At saka hinalikan ng kanyang lola sa noo at tuluyan na rin siyang umalis. Alessandra, late ka na naman kaya mainit na naman ang ulo ni boss. Pabirong sabi pa ni Mac, kapwa pulis ni Alessandra sa kanya. Baliw, ano naman kanalaman ko sa init ng ulo niya? Sagot naman ni Alessandra at saka kumuha na ng tasa at nagsimula ng magtimpla ng kape. Batid kasi ng lahat na malaki ang pagkagusto ng kanilang boss Dave kay Alessandra. Matagal na itong naliligaw dito, ngunit hindi pa talaga tipo ni Alessandra na sagutin ito. Dahil una sa lahat, ay wala pa sa kanyang bokabularyo ang mag-boyfriend. At pangalawa, hindi niya type ang kanyang boss Dave kaya naman minsan ay hindi niya ito binigyan ng pag-asa. Alam mo namang nakabase lagi sa'yo ang mood ng ating boss kaya naman kapag wala ka pa rito, lagi na lang nagsusungit.
Mr. Dizon, may sinasabi ka ba? Wala namang kamalay-malay itong si Mac na nasa likod na pala niya si Boss Dave, kaya hindi malayong narinig nito lahat ang mga sinabi ni Mac ukol sa kanya. Natatawa na nga lang ang kanyang katrabaho kabilang na si Alessandra dahil sa kadaldala ng lalaki. Boss, good morning po. Sige guys, back to work. Nauutal pa na palusot ni Mac kaya mas lalo nang nagtawanan ng kanyang mga katrabaho sa kalokohan niya. Napailing na lamang din si Boss Dave at saka itinoon na ang kanyang atensyon kay Alessandra. Alessandra, sa opisina tayo. Seryosong utos ni Boss Dave kay Alessandra at kaagad namang sumunod ang dalaga. Have a seat. Utos ni Boss Dave kay Alessandra na makapasok na sila sa loob ng opisina nito. Salamat, boss. Tugon naman ni Alessandra. Umupo na rin si Boss Dave doon sa kanyang office chair na nakaharap sa dalaga. Alessandra, you have a new mission. Diretsong sabi ni Boss Dave. Hindi na ito nakakagulat kay Alessandra dahil buwan-buwan naman ay halos may bago siyang mission. Anong mission, boss? Seryoso namang sagot ni Alessandra. Sa isang ospital, nababalita na may mga anomalya sa ospital ng St. Lourdes lalo na sa OB section. May mga nagsasabing may mga nagiging transaksyon doon ng bintahan ng droga. At iyon ang gusto kong alamin mo. Ayaw na sana pa itong pakialaman ni Boss Dave ngunit ang misyong ito ay nagmula na sa itaas. Ayaw na sana niyang gawin ang misyon na yon dahil marami pa silang dapat gawin ngunit naiingayan ang mga head sa mga issue na lumalabas patungkol sa ospital na iyon. Kaya naman sa ayaw at sa gusto ni Boss Dave, siya naman ang boss sa kampo. Ngunit kapag ang pinakamataas na ang nag-instruct sa kanya, ay hindi na siya pwedeng makatanggi pa. Napaisip naman si Alessandra sa panibagong misyon niyang ito. Sanay siya sa mga ganitong kalakaran kapag droga dahil bukod sa prostitusyon ay ito lamang ang nagiging major na problem sa bansa. Ngayon pa lang ay nag-iisip na si Alessandra ng maaari niyang gawin upang mahuli ang mga ito sa akto nang sa ganon ay mabilis nang matapos ang kanyang mission na ito. May mga suspicious people na po ba tayo? Tanong naman ni Alessandra. Ang sabi may mga ilang doktor doon kaya naman ang mission mo, Alessandra, ay ang kumalap ng ebidensya. At hindi lang yon, ang mahuli kung sino ang mastermind sa nasabing bentahan ng droga sa ospital na yon. Kaya mo ba? Mariin at matalim na tanong ni Boss Dave kay Alessandra. Wala din naman kasing hindi kinakaya si Alessandra sa bawat misyon na iniaatang sa kanya. Kaya naman tatanggapin niya ito ng buong buo at gagawin niya ang kanyang buong makakaya para mapagtagumpayan ang misyon na yon. Meron po ba akong hindi kinaya, Boss Dave? Nakangising tanong ni Alessandra sa kanyang boss at binoto naman siya nito ng isang matalim na tingin. Good! That's my girl. Kaya nga ikaw ang tinaguri ang Queen of Mission, diba? Lahat ng napapapunta sa'yo, napagtatagumpayan mo. Kaya sigurado ako na sa pagkakataong ito ay muli mong mahuhuli kung sino man ang mastermind ng bentahan ng droga sa ospital na yon. Sagot naman ni Boss Dave kay Alessandra. Matapos ang usapan na yon ay sinimulan na rin ni Alessandra ang magplano. Sa tuwing may mission siya ay si Mac lagi ang kanyang nire-request na maging sidekick niya dahil sa lahat ng kanyang mga katrabaho ay ito ang kanyang pinaka-pinagkakatiwalaan. Isa pa, masarap din itong kasama at marunong makinig sa kanyang mga instructions. Alessandra, may bagong mission na ba? Excited na tanong sa kanya ni Mac at saka tumabi pa sa kanyang kinauupuan. Oo, meron na. Pero umalis ka muna riyan sa tabi ko at naiilang ako. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Pabirong sabi ni Alessandra kay Mac. Sumunod naman ang lalaki at hinila ang isang office chair at doon siya naupo. So ano na nga? Anong misyon? Ako ba ulit ang isasama mo? Sabik ng mga tanong ni Mac. Napangisi naman si Alessandra. Oo, kahit ikaw ng pinakaduwag dito, ikaw pa rin ang nirequest ko kay boss na makasama sa mission na to. Sagot naman ni Alessandra. Bigla namang sumimangot ang mukha ni Mac. Grabe sa duwag ah. Ako nga tong pumapangalawa sa'yo rito pagdating sa mga mission eh. Ako ang second sa'yo na pinakamagaling. Pagmamayabang pa ni Mac. Muli namang natawa si Alessandra sa kalokohang ito ni Mac
Kaya naman muli niya itong inasar. Second sa akin o second to the last? Pabiro niya pang banat. Napakamot na lamang sa ulo si Mac at saka ngumuso. Grabe ka talaga sa akin, Alessandra. Sa tuwing may mission ka, nakasama ako. Sa tuwing bakbakan na, ako kayang ginagawa mong panangga. Pagmamaktol ni Mac. Tumayo na rin si Alessandra. Tumpak! Kaya nga ikaw ang gusto kong kasama lagi para may panangga ako. Natatawang sabi ni Alessandra at saka akma naglalabas ng opisina. Grabe ka talaga kung di ka lang babae. Halika na at pag-usapan na natin ang misyon. Huwag ka nang magdrama dyan. Sigaw ni Alessandra at kaagad naman nang tumayo si Mac na nanginginig pa ang mga tuhod. Oo na, Madam Alessandra, nariyan na po. Sagot naman ni Mac at saka sumunod na kay Alessandra patungo sa sasakyan nito. So, anong susunod nating misyon? Tanong ni Mac kay Alessandra habang nagmamaneho ng sasakyan. Jugs ulit? Na naman? Malakas na sabi ni Mac kay Alessandra. Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Sa tingin mo ba'y mawawala pa yung isyong dito sa atin kung malaya pa rin nakakagalaw ang mga mastermind? At yan ang goal natin ngayon. Ang mahuli ang mastermind sa nagaganap na bentahan raw ng droga sa St. Lourdes Hospital. Sabi ni boss, utos daw to ng nasa pinakamataas dahil marami na silang naririnig ukol sa ospital na yon. Maraming anomalya at yun ang kailangan nating mahuli. Seryosong paliwanag ni Alessandra kay Mac. Sa ospital? May mga nagaganap pa rin ng mga ganyang transaksyon? So ibig sabihin, posibleng may kinalaman dito ang may-ari ng St. Lourdes Hospital? Sabi naman ni Mac. Tumpak! Pinapagana mo rin palang utak mo, no? Natatawa pang sabi ni Alessandra. Naku, ito naman grabe ka talaga sa akin. Maliit man ang utak ko. Gamit na gamit naman yan. Biro pa ni Mac. Oo na. Pero, nabanggit kasi ni boss na doon daw nagaganap ang bentahan sa OB section. Bakit kaya doon lang? May alam kaya doon ng mga OB? Doon lang ba sa bahaging yun? Nagtatakang tanong naman ni Alessandra. Bago siya sumabak sa isang mission na iyon, ay gagawin niya na talagang makipag-brainstorming kay Mac para mapagtagpi-tagpi nila ang mga butas na issue. Na kailangang masagot kaagad nila ang mga katanungan nila sa bakit. Alam ko na. Siguro, kaya sa OB section dahil malimit nang magpa-check up doon ng mga buntis. Baka mamaya, hindi na pala malaking tiyan yung nasa loob ng mga duster nila, kundi doon na pala nakasiksik ang mga droga na kinukuha o binibenta nila. O pwede rin namang, sa sobrang talino ng doktor, sila nang bumibili ng droga. Tapos, ginagawa nila itong gamot sa ibang sakit. Ano sa tingin mo, Madam Alessandra? Bagya namang napaisip si Alessandra. Sa unang sinabi ni Mac, may chance na may point siya na ang mga buntis o mga nagpapanggap na buntis ang kanilang ginagawang tulay sa mga illegal na transaksyon na ito. Sa pangalawa naman na anomalya sa mga gamot, ay may punto pa rin naman si Mac na pwede nila itong gamitin ng hindi nalalaman ng mga pasyente ang sangkap ng mga gamot o panturok na ibinibigay sa kanila. Kaya naman, pwede naman talagang isaalang-alang yun ni Alessandra. At unahing alamin ngayon na papunta na sila doon sa target area. Ang galing mo ah! Paano mo naisip yun? Namamanghang tanong ni Alessandra kay Mac. Ito ang dahilan kung bakit ito ang gusto niyang kasama rito. Mas gumagana ang utak ni Mac sa labas kaysa sa mga office works at dito rin siya magaling sa pagbubuo ng mga haka-haka. Ikaw lang naman ang walang bilib sa akin eh. Hindi ako pwedeng magkamali dyan sa mga hinala ko. At sigurado akong ang may-ari ng ospital ang mastermind ng kalakaran yan. Muling pagmamayabang pa ni Mac kay Alessandra. Talaga ba? Oo, itaga mo sa bato. Tamang hinala ko. Paninindigan ni Mac. Na makarating na sila sa St. Lourdes bago sila bumaba ng sasakyan ay nagplano muna silang dalawa ni Mac ng mabuti nang sa ganon sa unang subok ay hindi sila sumablay at pumalpak. Ano una natin gagawin, Madam Alessandra?
Tanong ni Mac kay Alessandra habang matalim na nakatingin sa mataas na gusali ng St. Lourdes. Nanliit naman ang mga mata ni Alessandra habang nag-iisip. Ako munang unang papasok. Nasaan ang earphone? Tanong ni Alessandra kay Mac. Kinuha naman kaagad ni Mac ang kaniyang bag at ang hinihingi ni Alessandra ay inabot nito kaagad sa babae. Magpapanggap ako magpapapap smear, sabi ni Alessandra. Ano yun? Tanong naman ni Mac. Basta, pambabae lang yun. Basta kapag nasa loob na ako, kada sasabihin ko sa'yo na sa mga nakikita ko o nababasa ko, isusulat mo kaagad for the report, okay? Nauunawaan mo ba, Mac? Seryosong tanong ni Alessandra. Oo, nauunawaan ko. Tugon naman ng lalaki. Okay, good. Sagot naman ni Alessandra. Hinanda na ni Alessandra ang kanyang sarili para sa unang proseso na gagawin nila. Inalis niya ang tali ng kanyang buhok at inilugay ang mahaba niyang buhok nang sa ganon ay hindi mahalata ng doktor na may earphone siya at may kausap. Mauna na ako. Bawat detalye isusulat mo, ha? Pahabol ni Alessandra nang makababa na siya ng sasakyan. Ingat ka, madam! Pahabol naman ni Mac sa kanya. Nagmarcha na nga papasok sa loob ng ospital si Alessandra na hindi malang makikitaan ng kaba. Kaya nga hangang-hanga sa kanya si Mac dahil kababaeng tao ay hindi malang natatakot sa mga ganitong klase ng misyon na maituturing na buwis-buhay talaga. Nang matagumpay na makapasok sa loob si Alessandra, ay minatsagan muna niya ang paligid. Habang binabaybay niya ang hallway patungo sa target na location niya, ay napatingin naman siya sa mga staff ng ospital na kanyang madadaanan. Wala naman siyang nakikita o napapansin na kakaiba sa mga ito, maging sa mga silid na kanyang nadadaanan. Mac, naririnig mo ba ako? Mahinang tanong ni Alessandra kay Mac. Oo, ano? May napansin ka na bang kahina-hinala? Tanong ni Mac sa kanya. Wala pa. Inikot ko muna ang buong ground para maghanap ng maaari nating magamit sa pag-iimbestiga. Paakyat pa lang ako ng second floor at naroon din ang OB section. Mahinang sagot naman ni Alessandra. Okay, sige. Magsalita ka lang kapag susugod na. Baliw. Sige na, sasakay na ako ng elevator. Sa mga oras na yon ay nakasakay na nga si Alessandra ng elevator at doon ay may nakasabay siyang sa palagay niya ay mga doktor. Isang babae at dalawang lalaki. Napatingin pa nga sa kanya ang mga ito kaya naman tumango na lamang siya at ngumiti sabay bating. Good morning po. Nginitian lamang siya ng tatlong doktor tsaka humawak na lamang siya sa kanyang tiyan at umakto ang pasyente. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa second floor. Halos sabay-sabay lang silang bumaba at ang babae ay tila patungo sa direksyon na kanyang pupuntahan. Sa OB section. Kayo po bang OB na na-assign ngayon? Tanong ni Alessandra sa doktora. Sandali namang napahinto ang doktora tsaka tumingin kay Alessandra. Yes, miss. Ako nga po. May appointment po ba kayo? Nakangiting tugon naman ng doktora. Ngayon ay kailangan niyang magpalusot na wala siyang kilalang OB sa lugar na yon kaya hindi siya nakapagpa-schedule kaagad. Ay sorry po pero wala po kasi akong kilala rito kaya hindi ko alam kung kanino ba at saan pwedeng magpa-appointment. Magpapa-pap smear po sana ako. Malumanay na sagot ni Alessandra. Dahil mukha namang nice ang doktora ay nakangiti niya ng pinatuloy sa loob si Alessandra. Sige halika, doon tayo sa loob. Alok ng doktora at kaagad namang sumunod si Alessandra. Ito lang po bang OB section dito? Usisa ni Alessandra tsaka naupo na sa may bakanteng naroon. Wala pa siyang ibang nakikitang pasyente doon kaya naman malaya siyang makakagalaw. Maya-maya pa ay sandaling nag-ring ang telepono ng doktora. Miss, sandali lang ha. May assistant doctor ako na papunta na siya dito. Kailangan lang ako sa OR but I'll be back in a few, okay? Dali-dali na ring lumabas ng klinik ang doktora at naiwan na lamang doon si Alessandra. Maya-maya pa ay lumabas na ang isa pang doktor na marahil ay ito ang tinutukoy ng isa na assistant doctor niya. Hi miss, ikaw po bang ibinili ni doktora? Bungad sa kanya ng babae. Dahil wala namang ibang tao o pasyente doon ay sa tingin ni Alessandra na siya na nga marahil ang tinutukoy niya. Yes, ako nga po. Confident naman na sagot ni Alessandra. Sige miss, dito na po tayo sa loob.
Nakangiti namang sagot ng assistant doctor. Dahil mukha namang naibili na nga siya sa kanya ng doktora kanina, ay sumunod na lang si Alessandra sa utos nito. Siyempre, habang nagmamanman pa rin. Patuloy pa rin ang paggala ng kanyang mga mata sa buong silid na iyon. At sa ngayon ay wala pa naman siyang nakikitang iba pang kahina-hinala. Maya-maya pa nang mapahiga na siya ng doktor sa may makipot na kama na naroon, ay doon na kumuha ng panturok ang doktor na itinurok kay Alessandra. Wala ngang ideya sa Alessandra kung anong proseso to, kaya ang naisip na lang niya ay baka bahagi rin niyon ang pap smear. Matapos siyang maturukan ay doon sinabi sa kanya ng doktor na ayos na, kaya pinatayo na rin siya nito at muling pinaupo na doon sa may labas. Miss Alessandra, balik na lang po kayo after 2 weeks para malaman natin kung mabubuntis na kayo. Kalmado pa sana noon ang mukha ni Alessandra dahil ang focus niya talaga ay ang kanyang misyon. Natigilan lang siya nang sabihin ng doktor na may posibilidad na mabuntis siya na malayo sa kanyang agenda kung bakit siya naroon. Buntis? Anong sinasabi niyong buntis? Nagtatakang tanong ni Alessandra sa doktor. Dumaan po tayo sa proseso ng turkey baster. Hindi pa man tapos ang pagsasalita ng OB, sakto namang nag-ring ang phone ni Alessandra at ang tawag na iyon ay galing sa kanyang boss sa kampo. Wait lang may kakausapin lang ako, sabi ni Alessandra sa doktor. Dali-dali nagtungo si Alessandra sa labas ng ospital dahil sigurado siyang importante ang tawag na yon at wala nang dapat na ibang makarinig sa pag-uusapan nila. Pinapabalik nga siya ng kanyang boss sa lalong madaling panahon sa kampo dahil sa magbabago nilang plano. Kaya namang gustuhin man ni Alessandra na muling mag-usisa sa ubi na kausap niya kanina tungkol sa sinabi nitong pagbubuntis, ay hindi niya itinuloy. Bagkos ay binaliwala na lamang niya dahil sa mga oras na ito ay mas matimbang at mas mahalaga ang tawag na yon kaysa sa sinabi ng ubi na yon sa kanya. Oh, parang ang bilis mo yata. Kamusta ang misyon? Tanong sa kanya ni Mac na kasalukuyang kumakain na ng burger. Pinababalik tayo ni boss, tara na. Sagot naman ni Alessandra. Ha? Bakit daw? Hindi ko alam, basta halika na. Sabi ni Alessandra kaya tarantanang minaneho ni Mac ang sasakyan pabalik ng kampo. Samantala, sa OB section naman na pinuntahan ni Alessandra ay nagkakagulo na ang mga doktor na nandoon at ang bilyonaryong si Brandon. How could it be? Hindi niyo malang tinanong sa babaeng yun kung siyang surrogate mother na ipinadala ko? Mga pabaya! Bulyaw ni Brandon sa mga staff na nandoon. Nakayuko naman ang dalawang doktora na nakausap kanina ni Alessandra at inaamin ang kanilang nagawang kapabayaan. Si Brandon Baltimore ay isang mayamang negosyante na nagmamay-ari ng malawak na mga sakahan sa iba't ibang mga probinsya. Siya rin ang nagmamay-ari ng ilang mga call center company sa loob at labas ng bansa. Nagkaroon ito ng isang malubhang sakit noon na naging dahilan ng kawalan niya na ng kakayahang makabuntis. Halos hindi nagkakalayo ang edad ni Alessandra at sa edad niya. Marami nang napapahanga rito dahil sa tagumpay na nakamit niya na ngayon. Kaya naman nauwi si Brandon sa isang desisyon na mag-hire ng surrogate mother na magdadala ng kanyang magiging anak. Ito na ang huling pag-asa niya dahil nasabihan na siya ng doktor na kailangang maging successful na ito this time dahil baka hindi na ito tumalab pa sa susunod. Kaya naman ngayon ay galit na galit si Brandon nang malaman niyang sa ibang babae pa lang na iturok ang kanyang si Emilia at hindi sa babaeng kanyang pinapunta roon para sa proseso. Sorry Brandon, buong akala ko po talaga si Miss Alessandra ang pinadala ninyo At saka akala ko po siya pong binili ni doktora. Oo, siya nga biniling ko. Pero for pap smear, not for turkey baster procedure. Dahil nangyari na nga ang nangyari, ay wala na silang magagawa pa kundi hanapin si Alessandra at si Brandon ang bahalang makipag-usap at makipagnegosasyon sa kanya. I am so disappointed. Very disappointed. Gigil na sabi ni Brandon sa mga doktor at saka nagmarcha na palabas ang silid. Call Clyde. Hanapin yung babaeng yan. Kung kinakailangan yung silipin ng CCTV, gawin ninyo. Kailangan nyo siyang mahanap as soon as possible.
Matalim na sabi ni Brandon sa kanyang mga tauhan. Samantala, matapos ang meeting na Alessandra ay bumalik na muli siya sa kanyang sasakyan. Bakit ganitong pakiramdam ko? Parang naluluha ako Anas ni Alessandra sa kanyang sarili habang minamasahe ang kanyang sentido. Nagulantang naman ang buong diwa niya nang biglang kumatok si Mac sa salamin ng kanyang sasakyan. Ay, impakto! Impakto talaga tong lalaking to! Bulalas ni Alessandra dahil sa gulat. Ano ba? Hindi ka ba marunong kumilos ng mahinahon? Bulyaw ni Alessandra kay Mac nang mabuksan niya ang bintana. Oh, sorry naman, madam. Tatanong ko lang sana kung babalik pa ba tayo sa ospital? Tanong ni Mac. Bukas na lang siguro. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Sige na, uwi muna ako. Sagot naman ni Alessandra at muli nang sinaraduhan ng bintana at pinaharurot na ang sasakyan. Teka! Hahabol pa sana si Mac pero mabilis nang naglaho ang sasakyan ni Alessandra sa kanyang paningin. Na makauwi si Alessandra sa kanyang tinutuluyang apartment, ay dali-dali na siya nagtungo sa kanyang kwarto at sumubsob na sa kanyang kama. Grabe, ang sakit ng ulo ko. Ano ba kasing tinurok sa akin ng babaeng yun at bigla na lamang naging ganitong pakiramdam ko? Sambit ni Alessandra sa kanyang sarili habang nakasubsob sa kanyang kama. Pagulong-gulong pa nga ito doon dahil sa hindi niya maipaliwanag na sakit. Nang mapatihaya siya ay napatitig siya sa kanyang kisame. Buntis. Ang huling sinabi sa akin ng doktor pagkatapos daw ng 2 linggo ay bumalik ako sa kanya to confirm kung nabuntis na ako. Anong ibig niya sabihin? Ano ba yung tinurok niya sa akin? Bad trip naman. Misyon lang problema ko nung una tapos nadagdagan pa ngayon. Ay, nakakainis naman. Muling sambit ni Alessandra. Na-confuse siya sa sinabi ng doktor. At hindi na nga ito nakafocus sa kanyang misyon dahil may dumagdag pa siyang isipin. Pero sa ngayon ay ayaw niya na munang magpakapraning dahil hindi pa naman kumpirmado kung tunay na ang tinurok sa kanya ay pampabuntis. Ayaw na rin muna niyang itanong sa doktor dahil kung tunay man nga iyon ay hindi niya alam kung paano iyon tatanggapin. Nang sumunod na araw pumasok na sa trabaho si Alessandra nang may maluwag na ngiti sa kanyang mukha. Ayaw niya na magpa-apekto dahil sa tuwing naiisip niya ang tungkol sa buntis issue ay naaapektuhan din ang trabaho niya. Good morning, Mac the Genius! Masaya niyang bungad kay Mac na kasalukuyan nagkakape. Napatingin naman sa kanya ang lalaki at namimilog ang mga mata sa gulat. Ngayon niya lang kasi ito nakita na ganun ka-energetic at kasigla sa tuwing papasok sa opisina. Oh, ang saya mo yata ngayon, madam Anong meron? Usisa naman ni Mac. Wala lang, masama po maging masaya. Pasalamat ka nga't ang ganda ng simula ng araw ko ngayon. Kahit ikaw ang nadatnan ko. Pabirong sabi naman ni Alessandra kay Mac. Ilang sandali pa ay tumayo naman si Mac mula sa kanyang kinauupuan at saka umikot sa paligid ni Alessandra habang pinagmamasdan ang katawan nito. Napakunot naman ang noon ni Alessandra at nagtataka sa inasal ni Mac. Hoy, anong ginagawa mo? Umiiral na naman yung pagiging maniac 2.0 mo, no? Tantanan mo nga ako? Wika ni Alessandra. Ngunit patuloy pa rin si Mac sa kanyang pagmamasid sa katawan ni Alessandra na nakakunot pa ang noo. Madam, parang nananaba ka yata ngayon. Tapos, nanlalaki pa ang tiyan mo? Madam, huwag mo sabihin. Hoy, Mac, tantanan mo nga ako, ha? Gusto mo bang palabasing buntis ako? Ganun ba? Bigla namang napatawa ng malakas si Mac. Madam naman, ano ka ba? Bakit ka parang biglang kinabahan? Syempre, joke lang. Wala ka nga jowa tapos mabubuntis ka pa. Ano yun? Magic. Tatawa-tawang sabi ni Mac. Pinaliparan naman siya ng isang malakas na batok ni Alessandra sa kanyang ulo. Bisit ka rin no? So, ibig mong sabihin mataba lang ako? Bumalik ka na nga sa trabaho mo. Iniinit mo lang ang ulo ko Galing-galing at ang ganda ng mood ko, sisirain mo lang. Ana si Alessandra kay Mac habang ang lalaki ay kakamot-kamot pa rin sa kanyang ulo. Sorry na madam, nagbibiro lang Pahabol pa ni Mac habang nakanguso.
Ilang sandali pa, wala namang ilang segundo nakakaupo si Alessandra, ay muli siyang tinawag ng isa pa niyang katrabaho. "Guanzon, may naghahanap sa'yo," wika niya. Napakunot naman ang noon ni Alessandra dahil wala naman siyang inaasahan na maaaring bumisita sa kanya. O wala naman siya nakaset na appointment ngayon para sa kanyang misyon. Kaya naman nagkatinginan sina Mac at Alessandra. And out of curiosity ay tumayo na rin ang babae at pinuntahan na kung sino man yung tao na nasa labas na naghahanap sa kanya. "Nasaan siya?" tanong ni Alessandra sa katrabaho. Tinuro naman ito ang direksyon ng lalaki na naghahanap sa babae at iyon ay walang iba kundi si Brandon. Nang matanawan siya ni Alessandra na nakaupo doon sa may lobby at naghihintay, ay naniningkit ang kanyang mga mata dahil hindi naman pamilyar sa kanya ang lalaking yon at ngayon lamang niya ito nakita. Hindi na rin nagtagal ay nilapitan na rin ni Alessandra ang lalaki at saka tumayo na sa harap nito. "Magandang araw, sir. Hinahanap niyo raw po ako?" Taas kilay na tanong ni Alessandra kay Brandon. Tumayo kaagad si Brandon at sa sandaling yon ay hindi niya maiwasang mapatitig sa taglay na ganda ni Alessandra. Halos magkasing tangkad lang sila dahil matangkad din talaga itong sa Alessandra na para bang isang modelo. Bagay na bagay pa ang kanyang suot na fitted leather jacket at itim na jeans tapos nakaboots pa. Mukha talaga siyang isa sa mga Charlie's Angels dahil na rin sa kastigan nito. "Sir, natutulala na kayo. Bakit niyo po ako hinahanap?" Muling tanong ni Alessandra. Nang bumalik si Brandon sa ularat ay doon niya na sinimulang tanongin si Alessandra. Sorry. By the way, I am Brandon Baltimore. Nandito ako para lamang sa ilang mga katanungan. Maaari ko bang kunin ng ilang oras ninyo?" tanong ni Brandon. Sa sandaling yon ay nakaramdam na ng pagtataka si Alessandra. Sino pa tong lalaking to? Bakit niya ako gustong kausapin? Baltimore? Mukhang imported to ah. Sino kaya siya at bakit siya interesado sa akin? Mga tanong ni Alessandra sa kanyang isipan. Sige, pero mabilis lang ah. Marami pang trabaho naghihintay sa akin. Sagot naman ni Alessandra. Tumango naman si Brandon at ngumiti. "Anyway, pwede ka ba sa labas?" tanong ni Brandon. "Coffee?" dagdag pa niya. Ilang segundo namang nag-isip si Alessandra at saka sumagot. "Okay, tara," sagot niya. Hindi pa man sila nakakalayo ay humabol naman sa kanya si Mac. "Madam, saan ka pupunta? Kailangan mo ba ako?" Malakas na tanong ni Mac dahilan kaya napatigil sa paglalakad si Alessandra. "Hindi na, babalik din ako kaagad," sagot naman ni Alessandra at saka nagtuloy na sa paglalakad. Doon na lamang naisipan ni Alessandra sa malapit na cafe bar sila magtungo para mas malapit sa opisina. Umorder na rin si Brandon ng kape habang si Alessandra naman ay mas pinili na lang ang frap dahil biglang nawala ang trip niya ngayon sa hot coffee. Na dati-rati naman ay nakakailang tasa pa siya sa opisina. "Anyway, you're Miss Alessandra, tama?" Nakangiting tanong ni Brandon kay Alessandra. "Oo, ako nga. Ano bang kailangan mo sa akin?" Diretsang sagot naman ni Alessandra habang matalim pa rin nakatitig sa mga mata ng lalaking yon at pilit binabasa na sa isip nito. "Miss Alessandra, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I want you to know that you are carrying my child." Sa pagkasabing iyon ni Brandon ay biglang napaawang ang labi ni Alessandra at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anong ibig mo sabihin? Paano mangyayaring I'm carrying your child? Ngayon pa lang naman tayo nagkita. Naguguluhang tanong ni Alessandra. "Miss Alessandra, galing ka sa St. Lourdes Hospital, hindi ba?" Oo, tama ka. "You're there dun sa OB section, tama ba?" Muling tanong ni Brandon. "Oo, tama ka. Pero nandun ako nun para magpa-pap smear. So anong connect ng buntis-buntis na yan sa pagpapa-pap smear ko?" tanong ni Alessandra. "Miss Alessandra, mali ang itinurok nila sa'yo.
That injection was supposed to be for my hired surrogate mother. Pero hindi nagkaintindihan ng mga doktor na inakala ng assistant na ikaw ang ipinadala kong surrogate mother. Kaya sa'yo niya na iturok ang injection na hindi naman dapat sa'yo. Tila nanlamig ang buong katawan ni Alessandra sa sinabing iyon ni Brandon sa kanya. Ngayon niya napagtanto na mukhang ang tama ang hinala niya na maaaring buntis nga siya. Ngunit ayaw muna rin niyang pakasigurado dahil hindi pa naman siya nakakapag-pregnancy test para malaman kung buntis nga siya. Ha? Kung totoo man ang sinasabi mo, dapat kinakasuhan sila ng negligence o malpractice. Hindi pa ako handang maging ina, Brandon. Hindi pa nga yan sumasagi sa isip ko. Sambit naman ni Alessandra na punong-puno ng pag-aalala at pangamba. Pero wala na tayong magagawa. This is my last chance na magkaroon ng anak. Hindi na ako maaari pang sumailalim sa mga nagawang procedure sa akin dahil baka lalo lang ma-trigger ang sakit ko at baka bumalik na naman ulit. Miss Alessandra, you are my last chance. Alam kong biglaan ang lahat at hindi ka pa handa pero wag naman sanang sasagi sa isip mo na ipa-abort ang aking anak. Please, I'm begging you. Pagmamakaawa ni Brandon kay Alessandra. Hindi naman malaman ni Alessandra ang kanyang isasagot kay Brandon dahil una sa lahat ay hindi pa talaga siya handang magbuntis at magkaroon ng anak. Ni hindi nga siya tumatanggap ng maniligaw. Asawa at anak pa kaya? Kaya sa pagkakataon to ay hindi talaga malaman ni Alessandra ang kanyang gagawin. Hindi pa naman ako nakakapag-test eh. Malay mo naman negative, di ba? Nauutal na sabi ni Alessandra. Pero paano kung positive? How will you accept it? Diretsa at seryosong tanong naman ni Brandon sa babae. Sandaling natahimik naman si Alessandra. Brandon, alam ko namang alam mong trabaho ko, diba? Isa akong police officer. At ngayon ay nasa isang misyon ako at akong inaasahan ng kampo. Delikado ang trabaho ko at buwis buhay. Marami ring mga pisikal na trabaho kaya hindi ko alam. Kung sakaling may laman to, hindi ko alam kung paano ko siya poprotektahan. Naluluhang sagot ni Alessandra. Nauunawaan naman siya ni Brandon. Nauunawaan niya ang nature ng trabaho nito. Nauunawaan niya na hindi pa talaga nito priority ang mga ganong bagay. Pero sa kabilang banda, anak pa rin niya ang nasa sinapupunan ni Alessandra. Kaya sa ayaw man sa gusto ni Alessandra, ay kailangan niya nang isipin at ikonsidera ang bata na naroon sa kanyang sinapupunan. Mahirap mang tanggapin, pero wala na rin naman siyang ibang magagawa pa. Oo, alam ko yan, Alessandra. I'm here. I can protect you. Kung mangyayari nga na buntis ka, huwag kang mag-aalala. Handa akong gawin ang lahat, maprotektahan lang kayong dalawa. Basta, Alessandra, please, do your part as a surrogate mother of my child. I know it's hard. Pero siguro, it's God's plan na rin sa'yo maturok yung injection na hindi dapat sa'yo. Hindi na rin nakaimik pa si Alessandra dahil sa lalim na rin ang kanyang iniisip. Hanggang sa matapos ang usapan nila at hanggang makabalik na sa kampo si Alessandra, ay iyon pa rin ang nasa kanyang isipan. Wala naman siyang ibang mapagsasabihan noon, maliban kay Mac. Dahil tanging si Mac lang naman ang pinakamalapit sa kanya doon sa trabaho. Oh, bawal na yan sa'yo. Sa shot pa sana si Alessandra ng alak nang pigilan na siya ni Mac. Alam na nga ito ni Mac at naikwento niya na lahat sa kanya. Naroon sila sa bar para magpalipas ang oras. Hindi pa naman sigurado kung meron na tong laman At saka wala naman akong ibang nararamdaman sa katawan ko, no? Huwag nga kayong praning. Isa ka pa Para ka rin si Brandon. Sabi pa ni Alessandra. What if nga meron? Mabuti na yung nag-iingat. Kaya sabi ko nga sa'yo Tama ako, nananaba ka na. Yun pala, may baby na yan. Pwede ba? Wala pa nga Saka nyo nasabihin yan pag sigurado na. Inisasabi naman ni Alessandra. Napapikit na lang siya ng dahil sa stress.
Ang inaalala rin niya kung sakaling buntis nga siya ay kung paano niya yun ipapaliwanag sa kanyang lola. Biling pa naman ito na wag ngang uuwi na kulang. Pero uuwi naman siya ng labis dahil may kasama na siyang baby. Kaya gulong-gulo talaga ngayon ang isip na Alessandra. So, maiba tayo. Ano nang magiging plano mo? May plan B ba? May mission tayo at delikado tayo sa ganung bagay kung mapatunayang buntis ka nga. Umiwas naman ng tingin si Alessandra at nilaro-laro na lamang ang alak na nasa kanyang harapan na hindi naman niya pwedeng inumin. Hindi ko alam, Mac. Pag-iisipan ko pa. Sa ngayon, kailangan ko munang gawin yung pregnancy test na yon para magkaroon na rin ako ng peace of mind. Sagot naman ni Alessandra. Sa bagay nga, mas maigi naman yung malaman na natin ang resulta para alam na natin kung kailan tayo kikilos. Suwestyon naman ni Mac sabay inom na sa kanyang beer. Nananakam ka pa eh, huwag ka nang uminom para hindi na ako matakam. Sabi naman ni Alessandra kay Mac at saka sabay na silang nagtawanan. Kahit nga tumawa ng tumawa si Alessandra ay hindi pa rin maalis sa kanyang pangamba. Mahal niya ang kanyang trabaho, kaya nga ayaw niyang magkaroon ng nobyo dahil ayaw niyang mahahati ang oras niya sa trabaho at sa romantiko niyang buhay. Hindi niya alam kung paano niya ihahanda ang kanyang sarili sa mga posibilidad. Ngayon pa, na nakikita niya nang desidido na nga si Brandon na maging ama. Kaya gagawin talaga nito lahat maprotektahan lamang silang dalawa ng kanyang baby. Samantala, nang makalipas ang ilang araw ay napagpasyahan na rin ni Alessandra na mag-pregnancy test. Doon nila iyong ginawa sa apartment ni Alessandra at nandoon din si Brandon. Nakailang test na nga si Alessandra pero iisang resulta lang ang lumabas. 2 pulang guhit na ang ibig sabihin ay positive. Buntis si Alessandra. You're pregnant. Buntis ka, Alessandra. Buntis ka. Habang masayang-masaya si Brandon, tila malungkot naman ang mukha ng dalaga. Hindi pa ako handa. Mahina niyang sabi. Pero andyan na yan. Mabilis lang naman ang 9 months. But I only have 2 months sa mission ko. Mahal ko ang trabaho ko, Brandon. Hindi ko alam ang gagawin kong pagprotekta sa kanya sa nature ng trabaho ko. Hindi ako maaaring umurong sa mission na yan dahil sa akin nagtiwalang mga general na nakaupo para mahuli ang mastermind sa bentahan ng droga. Brandon, mapangarib yun. Lalo pat sigurado kung malaking tao ang nasa likod ng kasamaang yun. At doon palang nasa bingit na ng kamatayan ng aking buhay. Malungkot na paliwanag naman ni Alessandra kay Brandon. I understand. I'm sorry for my reaction na parang hindi ko malang naisip yung mararamdaman mo. So I'll ask you again. Ano nang plano mo ngayon? Ngayon na sigurado ka na nabuntis ka na. Muling tanong ni Brandon kay Alessandra. Nasistress ako. Ang totoo, hindi ko talaga alam. Pero hindi naman ako ganong kasama para ipalaglag ang bata. Hindi naman niya kasalanan kung bakit siya napunta dyan sa loob ng tiyan ko. At isa pa, kasalanan yun sa Diyos at ayoko magkasala sa kanya, no? Mga masasamang tao lang kinikitala namin ng buhay. At hindi ang inosenteng sanggol. Kaya wala na rin naman ako magagawa. Kundi ang tanggapin na lamang ito at dalhin sa aking sinapupunan ng 9 na buwan. Sagot naman ni Alessandra. Bahagya namang lumiwanag ang reaksyon ng mukha ni Brandon nang malaman niya ang naging desisyon ng babae. Ngayon pa nga lang ay humahanga na siya rito dahil sa kanyang paninindigan, kahit na aksidente lang siya na maging surrogate mother ng bata. Nangako naman si Brandon kay Alessandra na gagawin niya ang lahat paprotektahan lamang niya ang dalawa at kung kinakailangan pabantayan niya ito sa mga tauhan niya o kahit siya pa mismo ang gumawa ay gagawin niya. Basta maging ligtas lamang ang dalawa at malaman lamang ni Brandon na hindi mapapabayaan ni Alessandra ang kanyang sarili. Nang makapasok na sa trabaho si Alessandra ay doon niya pinagtapat ang totoo kay Mac. Kailangan din kasi nitong malaman ng kanyang boss nang sa ganun ay may ideya ito sa kanyang pinagdadaanan. Ano? Buntis ka? Sinong ama?
Gulat na tanong sa kanya ni Boss Dave. Boss, mahirap pong paliwanag pero surrogate mother lang po ako ng bata. Panimulang paliwanag ni Alessandra. Ha? Surrogate mother? Bakit ka pumayag? You know the nature of your job, Alessandra. How come na... Boss, kung alam ko lang, hindi rin ako papayag. Nangyari to nung unang pagpunta namin ni Max sa clinic. Pap smear sana ang sadya ko doon tapos biglang palusot para magmanman pero biglang itinurok sa akin ng assistant doctor yung sperm na hindi naman dapat para sa akin. Nagkamali sila kaya ako ngayon ang may responsibilidad. Paliwanag naman ni Alessandra. Napakunot naman ng noon si Boss Dave. Pues, pwede mo namang ipalaglag. That's not your fault, Alessandra. Pulis ka at alam mo dapat ang aksyon na gagawin dyan. Boss, alam ko ho yan. Alam ko na dapat may managot kung may nasaktan. Anong ibig mo sabihin? Nahahayaan mo na lang at tatanggapin mo na lang ang nangyari? Tanong ni Boss Dave kay Alessandra. Palibhasa nga ay matagal na itong naliligaw kay Alessandra kaya naman ganun na lamang siya kung makapagbigay ng reaksyon at komento. Hindi niya matanggap ang naging desisyon na ito na Alessandra kaya naman siya ang galit na galit ngayon. Wala na ako magagawa, boss. Batang nasa sinapupunan ko. May buhay at walang muwang. Wala naman siyang kasalanan kung bakit napunta siya sa tiyan ko eh. Kaya wala na ako magagawa kundi ang dalhin siya sa aking sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Bakit hindi mo ipalaglag? Paano mo magagawa ng maayos ang misyon mo ngayon at magiging misyon mo pa, ha? Muling tanong ni Boss Dave. Sa ngayon ay kaya ko pa naman. Doble ingat na lang ako ngayon. At kahit pa hindi pa man talaga ako handa sa mga ganitong bagay. Kahit pa biglaan at hindi inaasahan ng mga nangyari. Hindi naman maatim ng aking kalooban na kitilin ang buhay ng walang muwang na to. Kahit na dugo pa lang siya. Sooner or later, magkakaroon na rin to ng heartbeat at ayokong pumatay ng buhay para lamang sa pansarili kong kapakanan. Walang may gusto nang nangyari. Pero dahil narito na to, itutuloy ko na lang. Dahil yun ang alam kong dapat. Hindi rin alam ni Alessandra kung saan niya hinugot ang mga salitang yon. Kusa na lang niyang naisip at nasabi. Ngayon, paninindigan niya na may kailangan na siya talagang protektahan habang ginagawa ang kanyang tungkulin. Mabilis lang naman ang 9 na buwan at ayos na yan sa kanya. Mairaos lang niya na maayos at ligtas ang bata. Wala na rin namang magawa pa si Boss Dave para pigilan ang pagdadalang tao ni Alessandra dahil si Alessandra na mismo ang nagdesisyon na itutuloy niya yon at wala nang balak pang ipalaglag ang bata. If that's your decision, pwede naman nating ipasa sa ibang mission mo para dito ka na lang sa opisina. Nang sa gano'n na hindi ka na mapapasabak pa sa mga pisikal na trabaho. Sabi ni Boss Dave. Umiling naman kaagad si Alessandra. Gagawin ko pa rin po ang aking tungkulin at ang aking misyon, boss. Hanggat kaya ko pa. Nang may kasamang pag-iingat. Hindi pa rin ako titigil hanggat hindi ko nahuhuli ang mastermind. Paninindigan naman ni Alessandra. Tumango na lamang si Boss Dave at tumitig sa mga mata ni Alessandra. At doon niya nakita ang kakaibang paninindigan na ngayon pa lang niya nakita sa dalaga. Alam niyang hindi pa nga ito handang maging ina. Pero sigurado siya na kapag nagkaroon na ito ng isa, ay magiging isang mabuting ina si Alessandra. Samantala, nakaabang naman sa labas si Brandon at ngayon ay simula na siya sa pag-aasikaso kay Alessandra. Madam, kanina pa sa labas yung tisoy na ama ng batang yan. Pabulong na sabi ni Ma kay Alessandra. Napatingin naman sa may bintana si Alessandra at doon nga niya nakita si Brandon na naghihintay sa loob ng kanyang sasakyan. Anong ginagawa niya rito? Wala naman siyang pasabi ah. Mahinang sabi ni Alessandra habang nakatitig pa rin kay Brandon. Panay naman sa panunukso si Mac base sa kanyang mga napapansin. Naku madam, diyan nagsisimula yan. Baka mamaya, ma-develop na kayo sa isa't isa. Tapos,
Ikaw na talaga ang maging ina ng bata. Pabirong sabi pa ni Mac. Ano ba naman yung iniisip mo, Mac? Alam mo, yung mga iniisip mo ay malabo pa sa sabaw ng pusit na mangyari. At isa pa, kahit baliktarin mo man ang mundo, ako naman talagang nanay ng batang to dahil ako magluluwal sa kanya. Alam mo, sa tingin ko nagugutom ka lang eh. Kumain ka na nga at masama kapag nalilipasan ka ng gutom. Kung ano-anong napapapasok sa isip mo eh. Uy, nagbibiro lang naman ako, madam. Saan kayo pupunta? Pupuntahan ko lang ama ng bata. Sigaw ni Alessandra at saka tuluyan ng tinungo ang kinaroroonan ni Brandon. Sus, kunwari pa. Pustahan sa mga susunod na araw, in love na sila sa isa't isa. Tatawa-tawang bulong ni Mac sa kanyang sarili. Sa kabilang banda ay bumaba na rin si Alessandra at nagtungo sa lugar kung saan nakapark ang sasakyan ni Brandon. Sa malayo pa nga lang ay bumaba na kaagad ang sasakyan si Brandon tsaka pinagbuksan ng pintuan si Alessandra. Thank you, sabi ni Alessandra. Maya-maya pa ay lumingon siya sa lalaki. Bakit ka nandito? Mahinahong tanong ni Alessandra kay Brandon. Bago sumagot ay may kinuha na ito sa backseat ang lalaki. Isang basket ng mga prutas. I brought some fruits. Teka, nag-lunch ka na ba? Anong gusto mong kainin? Napatulala pa rin ng ilang segundo si Alessandra bago mag-sink in sa kanya ang mga nangyayari. Sa akin ba lahat yan? Bakit nag-abala ka pa? Kaya ko rin namang bumili niyan. Sagot naman ni Alessandra. Oo, alam ko. Pero gusto ko simula ngayon, lahat ng pangangailangan mo. Ninyo, ni baby. Ako na magpo-provide. Okay? Nakangiting sabi naman ni Brandon. Napatulala na nga lamang sa kanya si Alessandra dahil hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay may mag-aasikaso na sa kanya ng ganito. Natutuwa rin naman siya dahil kahit na papaano ay napakamaalaga at mabait nitong si Brandon kaya hindi na siya nahihirapan na dalhin ng bata. Lalo pa emotionally at mentally, ramdam na ramdam niya ang suporta ni Brandon at pag-aalaga nito sa kanya. Pero, naiisip din naman ni Alessandra na baka ginagawa lang to ni Brandon dahil dinadala niya ang anak nito. At natural lang na itrato siya nito ng maayos. Kaya ayaw niya nang bigyan pa ng mali siya o mag-isip pa ng kung ano-ano tungkol sa kabutihan sa kanya ni Brandon. Oh, okay. Ikaw ang bahala. Nauutal ng sagot naman ni Alessandra. Medyo naiilang lang at naninibago si Alessandra dahil hindi siya sanay na may magbigay sa kanya ng ganitong special treatment. Siya kasi ang tipo ng babae na ayaw umasa sa iba. Ultimo pagtitimpla ng kape na pwede naman niyang iutos kay Makay, siya pa rin ang gumagawa. Ayaw niya nakaupo lang at walang ginagawa at maging mga gawaing panlalaki ay ginagawa na rin niya dahil para kay Alessandra ay hindi lang siya basta babae, kundi isang babae na may prinsipyo, dignidad at responsibilidad. Oh, eto, ipagbabalat kita ng pongkan. Ano ka ba? Wag na. Ako na. Kaya ko naman eh. At saka wala pa ako Ha? Hindi ka pa nagla-lunch? Gulat na gulat namang tanong ni Brandon kay Alessandra. Actually, kakain na dapat ako. Nakita lang kita kaya inuna muna kitang puntahan dito. Sabi naman ni Alessandra. Okay. Pero may iba ka pa bang gustong kainin? Cravings? Anything? Tell me, ibibili kita. Natatawa na nga lamang ng palimitong sa Alessandra dahil sa mga sinasabi ni Brandon. Sa ngayon naman ay wala pa. Huwag ka mag-alala. Kapag may magustuhan ako, sasabihin ko kaagad sa'yo. Sagot naman ni Alessandra kay Brandon. Tumango na lamang si Brandon at tumiti. Okay. Just text or call me, okay? At saka sa ganitong kainit na panahon, lagi kang uminom ng tubig, ha? Nakangiti pa niyang bilin. Okay, sige. Mauna na ako. Ingat ka. Okay, itong prutas, baka makalimutan mo. Pahapol pa ni Brandon. Nang makuha na nga ni Alessandra ang basket ng prutas ay umalis na rin siya at muli nang bumalik sa loob ng kampo. Nadatnan naman niya doon si Boss Dave na kasalukuyang nakatayo sa may pintuan na tila hinihintay siya. Sino yon? At saan galing yan?
Seryosong tanong ni Boss Dave kay Alessandro habang nakatingin sa dala nitong basket ng prutas. Si Brandon, boss. Siya ang ama ng batang to. Sa kanya rin galing tong mga prutas. Nakangiting sagot naman ni Alessandra. Talaga? So, close na talaga kayo ngayon? Muli pang tanong ni Boss Dave. Sa tono nga ng boses niya ay tila nagsiselo siya kay Brandon. Hindi pa rin umaalis doon si Brandon habang hindi pa tuluyang nakakapasok sa loob si Alessandra. Kung para dahil sa bata, sa tingin ko ay oo. Natural lang naman na alagaan niya to dahil anak niya to, diba? Sige boss, papasok na ako sa loob. Gutom na rin kasi ako, mauna na po ako. Sabi ni Alessandra, tuluyan na rin siyang pumasok sa loob. Habang si Boss Dave naman ay matalim pa rin nakatingin kay Brandon hanggang sa tuluyan na rin umalis ang binata. Samantala, na makapasok na sa loob si Alessandra ay muli siyang tinukso ni Mac. Wow! May pa-fruit si Daddy Brandon! Ang sweet naman! Baka hindi na para sa bata yan, ha? Pabirong sabi ni Mac. Sira. Para nga sa bata kaya siya nagdala ng prutas. Huwag kang malisyoso dyan. Nakangising sagot naman ni Alessandra habang kinukuha na sa kanyang bag ang baon niyang pagkain. Pero pansin ko na hindi na nawawala sa mukha mong ngiting yan ah. Uy, si Madam, mukhang... Sige, subukan mong ituloy yan at iwi-withdraw kita bilang partner ko sa mission ko. Banat naman ni Alessandra. Sorry na. Ito naman, di na mabiro. Sige na madam, kain ka na. Habang kumakain si Alessandra ay hindi niya maintindihan kung bakit nga hindi maalis ang mga ngiting yon sa kanyang mukha. Ayaw naman niyang isipin na tamang mga sinasabi ni Mac sa kanya, pero maging siya ay medyo naguguluhan na rin sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, binaliwala na lamang niya iyon at nagpatuloy na sa pagkain. Kinahapunan ng matapos na ang duty nila, ay himala namang nag-alok si Boss Dave ng dinner out para sa lahat. Okay, dahil nakita akong pagiging masigasig niyo sa trabaho, inaanyayahan ko ang lahat para sa isang dinner mamaya. Siyempre, may inuman na rin at sagot ko. Kanya-kanya namang sigawan at palakpakan ng lahat dahil huli silang nilibre ng kanilang boss ay ilang taon na rin ang nakakaraan. Ngayon na lang naulit kaya naman ang lahat ay nagbubunye para na rin kahit papaano ay makatakas na sa nakaka-stress na lang trabaho. Wow! Thank you, boss! Ang galante talaga ni boss. Oo nga eh. Only beer na naman to. Bulong-bulungan ng mga empleyado. Maging si Mac ay tuwang-tuwa din dahil sa wakas ay makakainom na ulit siya. Madam, mukhang nasa mood na naman si Boss Dave ah. Ano naman ang ginawa mo? Pabiro pa ni Mac kay Alessandra. Ako na naman ang dahilan? Aba, hindi ko alam. Baka stress na rin sa trabaho dahil lately, ang alam ko, ilang beses yan nasabunin na general. Baka kaya magpapalamig muna? Sagot naman ni Alessandra. Kahit walang balak uminom ay sumama pa rin si Alessandra. Nang makarating na nga sila doon ay nakahanda ng isang long table para sa lahat at may mga pagkain na rin pina-order si Boss Dave. May mga beer na rin na nakaabang sa mesa at iyon na nga ang mas ikinatuwa ng mga staff, lalo na ang mga kalalakihan. Cheers! Para sa ating boss, nagalante na, mabait pa! Sigaw ni Mac at kumampay na rin silang lahat kasabay ng isang malakas na tawanan. Ikaw talaga, deserve nyo rin naman na ma-treat ng ganito dahil sa non-stop ninyong trabaho. Lahat kayo masisipag magtrabaho kaya dapat lang talaga na babigyan kayo ng reward. Sabi naman ni Boss Dave. Nanliit naman ang mga mata ni Mac. Nako, parang nangangamoy bonus ah. Mabilis naman siyang nabatukan ni Alessandra. Huy Mac, mahiya ka nga. Ang dami mong alam. Pabirong sabi naman ni Alessandra sa kanya kaya lalo silang nagtawanan. Matapos noon ay pinagsaluhan na rin nila ang masasarap na mga pagkain na nakahain doon at ang lahat ay wala talagang mapagsidlan ng tuwa. Nang matapos silang kumain ay sinimulan na rin nilang pag-iinuman. Kampay pa! Sabihin niyo lang kapag gusto niyo pa to order pa tayo. Sabi ni Boss Dave. Habang ang lahat ay nagsasaya,
Si Alessandra naman ay tahimik lang na pinapanood ang kanyang mga kasamahan at nakikinig na lamang sa mga kalokohan nitong si Mac na bentang-benta naman sa lahat. Maya-maya pa ay inalok na rin siya ni Boss Dave na uminom. Alessandra, beer? Hindi naman siguro masama ang isang shot? Wika ni Boss Dave. Wala namang pakialam ang iba dahil may kanya-kanya na rin silang usapan. No thanks, mahirap na. Kahit isang shot pa yan, alak pa rin yan. Nakangiti namang sabi ni Alessandra. Ngunit talagang mapilit si Boss Dave at hindi titigil hanggat hindi napapainom kahit isang shot si Alessandra. Please, nagtatampo na tuloy ako. Ang laki na ng pinagbago mo. Hindi mo naman anak yan eh. Sa tingin ko naman ay wala ka namang pananagutan dyan. Sabi pa ni Boss Dave na parang hindi naman ikinatuwa ni Alessandra. Boss, ayoko na pong pagtalunan pa natin to. Okay lang naman po ako. Nag-i-enjoy naman ako kahit walang alak. Sagot ni Alessandra na pilit pa rin nagiging kalmado. Ilang sandali pa ay naramdaman niya na unti-unti na ring lumalapit ang kamay ni Boss Dave sa kanyang balakang. Nakakaramdam na rin si Alessandra ng asiwa dahil sa pagiging touchy ni Boss Dave. Sige na, isa lang kasi. After that one shot, hindi na kita kukulitin. Promise. Pangungulit ni Boss Dave. Unti-unti na rin nagbago ang timpla ng mukha ni Alessandra dahil sa kakulitan ni Boss Dave. May tama na rin ito ng alak kaya ganoon na ang kanyang asal. Sa bawat pangungulit ni Boss Dave ay paulit-ulit naman ang pagtanggi ni Alessandra hanggang sa may lalaki na lang na biglang nagsalita mula sa kanilang likuran. Kapag ayaw ng babae, huwag mong pilitin. Seryosong sabi ng lalaki at sigurado si Alessandra na kilala niya kung sino ang nagmamay-ari ng boses na yon. Si Brandon. Napatayo naman si Alessandra. Brandon? Nauutal na sabi ni Alessandra. Natigilan na rin ang iba at sa kanila na lamang nakatingin. At sino ka naman? Matalim na tanong ni Boss Dave at tumayo na rin siya para mapantayan si Brandon. Marahang lumapit si Mac kay Alessandra para pakiramdaman ng kuryenteng unti-unting dumadaloy sa dalawa, kina Boss Dave at Brandon. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay malaman mo ang salitang respeto. Dahil sa tingin ko, ay wala ka nun. Matapang na sagot naman ni Brandon. Lalo namang namilog ang mga mata ni Alessandra dahil sa sagot na iyon ni Brandon. Gustong gusto niyang bulungan si Brandon like, hello, head ng kampo lang naman ang kausap mo ngayon pero tila kung makapagsalita ka nakalimutan na rin niya dahil hindi niya alam kung paano aawatin ng dalawa. Matalim lang na nakatitig sina Brandon at Boss Dave sa isa't isa. Maya-maya pa ay tumikim na si Alessandra para sana awatin ng dalawa. Boss Dave, thank you sa treat ninyo pero medyo pagod na po kasi ako. Mauna na ako. Pagpapaalam ni Alessandra ngunit mabilis na mga hawakan ni Boss Dave ang braso niya upang pigilan ito. Napatingin naman doon si Brandon na tila hindi niya nagustuhan niyon. Hindi ka aalis mag-isa. Ihahatid kita. Seryosong sabi ni Boss Dave. May sasakyan naman. Naputo lang sasabihin ni Alessandra nang hawakan din ni Brandon ang isa pa niyang kamay. Sa sandaling yun ay pinagtitinginan na sila ng mga taong naroon. Pinagbubulungan na nga sila ng iba dahil para silang nanonood ng isang teleserye. At dahil nga ang ganitong tagpo ang ayaw ni Alessandra, ay siya na mismo ang pwersahang kumawala sa dalawa para matapos na ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Itigil niyo na nga yan. Buntis ako pero hindi ako lumpo o baldado. Kaya ko umuwing mag-isa. Aalis na ako. At huwag niyo akong susundan. Inisasabi ni Alessandra at saka nagmarcha na papalabas ang restaurant. Nang makalabas si Alessandra ay sumunod na rin sa kanya si Brandon. Alessandra! Malakas niyang tawag. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ba sabi ko huwag niyo akong susundan? Pagalit na sabi ni Alessandra. Sa tingin mo ba hahayaan kita umuwing mag-isa? You're pregnant. At delikado umuwi kang mag-isa. Katwiran ni Brandon. Huwag kang OA. Kaya ko umuwing mag-isa na may pag-iingat. Kaya pwede ba?
Kung ayaw niyo ma-stress, tigilan niyo muna ako, okay? Sagot naman ni Alessandra, sabay pasok na sa loob ng kanyang sasakyan. Kahit naman kasi pilit niyang gusto, ay susundan pa rin siya ni Brandon, just to make sure na makakauwi siya ng ligtas. Wala siyang pakialam kung nakukulitan na sa kanya si Alessandra, pero hindi rin siya mapapakali kung hindi niya makikita o makakausap man lang ang babae. Responsibilidad ni Alessandra ang bata habang siya naman mismo ang responsibilidad ni Brandon, kaya sa ayaw at gusto ng dalaga ay gagawin pa rin niya ang lahat sa paraang alam niya para maprotektahan ng kanyang mag-ina. Nang makauwi na si Alessandra sa apartment niya ay nasa likod pa rin niya ang sasakyan ni Brandon. Pagbaba ni Alessandra ng sasakyan ay bumaba na rin si Brandon. Naghalukip-kip ng kamay si Alessandra pagkatapos ay tumingin na isang nakakatamad na tingin sa binata. I'm safe now. Pwede na ba ako magpahinga? Taas kilay na tanong ni Alessandra kay Brandon. Nagbigay naman ng isang maluwag na ngiti ang binata. Okay. You can now take your rest. Siya nga pala. Here. Napakunot naman ang noon ni Alessandra. Ano yan? Takang tanong niya. Vitamins. Nagpunta ako sa ubi kanina at yung vitamins na yan ang sinadjust niya. Take it before bedtime, okay? Para kahit stress ka, safe pa rin kayo ni baby. Sige, sleep well. Una na ako. Nang matanggap na Alessandra ang vitamins na binigay sa kanya ni Brandon, ay hindi na rin ito nakapagsalita pa sa halip tumanguna lamang. Umalis na rin si Brandon dahil panatag na rin ang kanyang kalooban na ligtas na nakauwi si Alessandra sa kanyang apartment. Nang makapaglinis na ng katawan si Alessandra, ay nagtungo na kaagad siya sa kanyang kama. Matutulog na sana siya nang maalala niyang vitamins na ibinigay sa kanya at ibinili ni Brandon. Oo nga pala. May vitamins nga pala akong kailangang inumin. Teka, kunin ko nga. Nang buksan ni Alessandra ang supot ay may nakita pa itong isang maliit na kulay green na papel, kaya naman kinuha niya ito kaagad at binasa kung ano nakasulat doon. Always take your vitamins. Don't forget. Tapos may nakadrawing pang happy face. May pa-letter effect pa. Ibinigay lang naman niya to para naman sa baby. At hindi naman para sa akin, kaya bakit ako kikiligin? At saka, bakit ko ba naiisip na kikiligin ako? Hindi naman nakakakilig yun. Natural lang naman na bigyan niya ako ng vitamins dahil para kay baby. At hindi naman para sa akin. At saka sa tanang buhay ko, hindi pa ako kinikilig. Hindi ko kaya alam kung paano kiligin. Ay, at saka, bakit ko ba kinakausap ang sarili ko? Nababaliw na ba ako? Ay naku, mainom ko na nga to para makatulog na. Sabi na lang ni Alessandra at saka ininom ng gamot at natulog na. Kahit naman kasi hindi aminin ni Alessandra ay tila nagugustuhan niya na may nag-aalaga at nag-aalala rin sa kanya. Noon man ay ayos lang sa kanya kahit wala at sanay na rin naman siya dahil para nga sa kanya ay isa siyang independent woman. Pero ngayon ay para bang sa pakiramdam niya ay nagugustuhan niya na ito. Nang sumunod na araw sa opisina naman ay halos seryoso ang mukha ng mga tao kabilang si Mac nang pumasok sa Alessandra. Hindi naman ito bago kay Alessandra dahil sigurado siyang dahil na naman ito kay Boss Dave. Huy, Mac, bakit ang seryoso niyo? Mahinang tanong ni Alessandra sabay upo sa kanyang office chair. Nariyan si General. Mukhang sinasabon na naman si boss at sigurado ako maya-maya ipapatawag ka na rin nila. Mahinahong tugon naman ni Mac. Si General Galindez ang pinakamataas sa kanilang lahat at ito rin ang nagbaba ng memo na si Alessandra ang humawak ng misyon tungkol sa St. Lourdes issue. Sa katunayan ay si Boss Dave ang unang kumontra rito, ngunit dahil si Alessandra ang top police woman ay wala siyang magagawa kapag ang general na ang nagdesisyon. Maya-maya pa ay katulad ng hula ni Mac ay ipinatawag na nga rin sa opisina si Alessandra. Alessandra, pinapatawag ka sa opisina. Nagkatinginan pa sina Mac at Alessandra at saka tumayo na. Ang kinakatakot ngayon ni Alessandra ay baka ipinaalam na ni Boss Dave sa general na nagdadalang tao na siya na maaaring maging dahilan ng pagkatanggal niya sa misyon. Mahalaga para sa kanya ang misyon na to, lalong-lalo na ang tiwala na ibinigay sa kanya ng general, kaya naman
malaman nito ang tungkol sa pagbubuntis niya, ay paglalaban pa rin niya ito. Alessandra, tuloy ka, bungad ni General Galindez. General, magandang umaga po. Bati naman ni Alessandra at saka umupo na sa bakanting upuan na naroon. Alessandra, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kamusta ang misyon mo? Seryoso ang tanong ni General Galindez. Ang totoo ay wala pa talaga siyang maire-report ngayon dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari katulad ng kanyang pagbubuntis. Sa ngayon po ay patuloy pa rin po ang aking pagmamanman sa ospital. Nagre-report naman po ako kay Boss Dave kapag may bago at may napansin na akong kakaiba at kahinahinala. Sagot naman ni Alessandra at pinilit niyang sumagot ng diretsyo dahil ang numero unong ayaw ni General Galindez ay ang pautal-utal kong sumagot. Oo, nabanggit naman yan sa akin ni Dave. At nabanggit din niya sa akin na nagdadalang tao ka raw? Totoo ba? Taas kilay na tanong ni General Galindez kay Alessandra. Napatingin naman si Alessandra kay Boss Dave na kasalukuyan ding nakatingin sa kanya. Ngayon na alam na ng general ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao, ay wala na rin namang dahilan para magsinungaling siya at itago pa ito. Dahil sooner or later, ay lalaki din naman iyon at mahahalata. Opo, tama po. Buntis nga po ako. At siguro naman po ay alam ninyo kung paano nangyari. Sinserong tugon naman ni Alessandra. Oo, alam ko na. Pero ang gusto kong malaman, ay kaya mo pa bang gawin ang misyon? Sa kanyang kalagayan mo? Tanong muli sa kanya ng general. Paninindigan naman ni Alessandra ang kanyang sariling kakayanan. Alam ko po nag-aalala kayo sa aking kalagayan at nangangamba na sa aking kalagtasan at kakayanan. Pero General Galindez, ipinapangako ko po sa inyo na makakaya ko pa rin pong tapusin at pagtagumpayan ng misyon na iniatang ninyo sa akin. Kaya ko pa rin pong mahuli ang mastermind at iyon pong ipinapangako ko sa inyo. At saka may tutulong naman po sa akin sa misyon na to. At alam ko pong sa tulong din nila ay matatapos ko na maayos ang misyon na to. Paninindigan naman ni Alessandra. Alam niya sa kanyang sarili ang kakayanan at ayaw niyang ibaba ang kanyang kredibilidad nang dahil lamang sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Pakiramdam niya rin kasi ay bumababa ang tingin sa kanya ng kanyang kasamahan nang dahil lamang sa buntis siya at wala nang kaya pang gawin. Tumangu-tangu na lamang sa General Galindez kahit na may konti pa rin pagdududa sa kanyang sarili na magagawa nga iyon ni Alessandra. Okay, kung yan ang palagay mo, basta ang sa akin lang naman, there's no room for failure, Alessandra. Nauunawaan ko po, General Galindez. Simula nung pag-uusap na yon ay buong araw ng tahimik si Alessandra. Ngayon ay mas nararamdaman niya na ang pressure at stress. May nagdududa na sa kanyang kakayahan at iyon ang hindi niya matatanggap. Lalo pa at si General Galindez iyon. Mac, babalik tayo sa ospital. Mariing sabi ni Alessandra kay Mac. Babalik tayo? Magpapacheck up ka? Tanong naman ni Mac. Napatingin naman sa kanya si Alessandra. Oo, magpapacheck up ako. And at the same time, gagawin ko ang trabaho ko. Sigurado ka? Huminga naman ng malalim si Alessandra at saka napapikit. Bakit ba lahat kayo ganyan ang tanong sa akin? Siyempre kaya ko. Tara na nga. Nag-iinit na naman ang ulo ko eh. Paggalit na sabi ni Alessandra. Huwag ka na masyadong sumimangot. Sige ka. Baka po Isa. Okay madam, magmamaneho na po. At tuluyan na nga iniandar ni Mac ang sasakyan patungo sa St. Lourdes Hospital. Nang makarating sila doon, dating gawi ay isinuot na ni Alessandra ang kanyang earphone at nagsimula na muling magmanman. Nag-ikot-ikot muna siya sa buong ospital upang maghanap ng maaaring magamit na ebidensya. Sa kanyang paglalakad patungo sa may OR, napahinto siya sa harap ng Room E101. Ayaw na sana niya makialam at makiisyoso sa nag-uusap sa loob dahil sigurado naman siya na pasyente lang yon at kamag-anak nito. Ngunit nang mapadaan sa kanyang pandinig ang salitang droga, ay naisipan niya nang makinig sa mga ito. Sabi ni boss dito na raw tayo dahil may nagmamanman na sa atin. Delikado na tayo sa OB section.
Dahil may hint na sila na doon natin isinasagawa ang bentahan ng droga. Rinig ni Alessandra na sabi ng babaeng nasa loob. Namilog naman ang mga mata ni Alessandra at mabuti na lamang ay nai-record niya kaagad ang pinag-uusapan sa loob. Ilang segundo rin siyang naroon nang biglang huminto ang usapan sa loob. Tila naramdaman nila na may nakikinig sa labas kaya naman tutunguhin ng isang pintuan upang i-check kung sino ang nasa labas. Hindi malaman ni Alessandra kung saan siya magtatago nang biglang may humila sa kanyang kamay patungo sa harap ng elevator at nilagyan pa ito ng sombrero sa kanyang ulo. At bago pa man magbukas ang pinto ng kwartong yon, ay nakasakay na rin sila ng elevator at sa kabutihang palad ay hindi sila nakita. Abot-abot nga ang kaba ni Alessandra na mapatingin siya sa lalaking tumulong sa kanya. Brandon? Kunot pa niyang tanong. Muntik ka na doon. Minsan huwag kang kikilos ng ikaw lang. Seryosong sabi ni Brandon. Hindi pa rin niya naalis ang tingin na iyon ni Alessandra sa lalaki. Hindi niya ngayon mawari kung saan nagmumula ang mabilis na kabog ng kanyang puso ngayon. Kung dahil ba sa mga narinig niya o dahil sa ginawang pagtulong sa kanya ngayon ni Brandon. Anong ginagawa mo rito? Utal na tanong ni Alessandra. Sa sasakyan na tayo mag-usap, sabi ni Brandon. Hanggang sa paglabas na nga ng ospital ay magkahawak pa rin ang kamay nilang dalawa. Damang-dama pa rin ni Alessandra ang kaba sa kanyang puso at tila na mamawis at nanlalamig pa ang kanyang kamay na nakahawak sa kamay ng binata. Nang makarating na sila sa sasakyan ay doon na muling nag-usisa si Alessandra. Anong ginagawa mo doon? Bakit alam mong nandun ako? Nagtatakang tanong ni Alessandra. Hindi ba sabi ko naman sa'yo? Lagi ako nasa likod mo. At hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Mabuti na nga lang at sakto ang labas ko sa elevator eh. Kung hindi, baka nahuli ka na. Sagot naman ni Brandon. Umiwas naman ng tingin si Alessandra na namumula ang mga pisngi. Salamat. Salamat at lagi kang nariyan. Sagot niya pero hindi pa rin siya makatingin sa mga mata nito. Bumuntong hininga naman si Brandon. Hi, I know the nature of your work at alam ko rin kung gaano mo to kamahal. At alam ko rin na hindi na kita mapipigilan na huminto pansamantala sa mission mo para sa kaligtasan niyo ng anak ko. Kaya naman, kung hindi talaga magbabagong isip mo, sasama na lang ako sa'yo. Mabilis na napihit na Alessandra ang kanyang ulo kay Brando at nakakunot ang noon na tumingin dito. Ano? Sasama ka sa akin? What do you mean? Tanong ng babae. I can help you with your mission. Tutulungan kita. Basta, lagi mo akong isasama kapag magmamanman ka or what? Okay lang ba yun? Tinitigan ni Alessandra ng matalim si Brandon. Napaisip siya kung sino nga ba talaga ang lalaking to. Bakit parang lahat na nga lang ng ginagawa o pinupuntahan niya ay alam nito? Sino ka ba talaga, Brandon? Matalim niyang tanong. Ngumisi naman ang binata. You will know. Soon. Makahulugan niya ang sagot. Simula ng araw na yon ay lagi nang kasama ni Alessandra ang lalaki. Kahit saan siya magpunta, lalong-lalo na sa ospital na yon. Ano bang meron sa ospital na yan at pakiramdam ko ay nariyan ang target mo? Nagtataka namang tanong ni Brandon. Mapagkakatiwalaan ba kita? Taas kilay naman na tanong ni Alessandra. Siyempre, ako lang naman ang kakampi mo rito. At saka wala naman ako mapapala kung malaman ko man. Handa nga ako mabuhis ng buhay para sa mission mo eh. Kaya rest assured na mapagkakatiwalaan mo ko. Sinserong sagot naman ni Brandon. Bago na nga sumang-ayon si Alessandra ay tinitigan niya muna ito sa kanyang mga mata kung talaga bang nagsasabi siya ng totoo. Ilang sandali pa ay sumagot na rin si Alessandra. Totoong nariyan ang target ko. Base sa memo na ibinabasa amin ng aming general, may nangyayari raw sa ospital na yan na bentahan ng droga. Hindi ko pa mawari kung paano. Kung saan nila ginagamit o ano. Noong una, sabi sa akin nasa OB section daw yung nangyayari. Pero nung unang punta ko doon, ay wala naman ako napansin na kakaiba. Kaya naman naisipan ko na maglibot-libot sa buong ospital
Nang makarating ko sa may OR, sa may room E101, doon ko nga narinig yung usapan ng mga tao sa loob. Doon ko na lamang wala na pala sa OB section ng Kalakaran, kundi naroon na sa silid na yan. Kaya yung pinagtataka ko, paano nila nalaman na may nagmamanman sa OB section para lumipat sila sa ibang kwarto? Malakas ang kutob ko na maaaring kilala ako o nakakahalubilo ko or worst, nakakausap ko kung sino nagsasabi sa kanila ng bawat kilos ko. At yun din ang isa pa sa mga kailangan ko malaman bukod sa kung sino ang kanilang mastermind. At malakas din ang kutob ko na ang may-ari ng ospital na yon ay meron ding alam at kinalaman sa nangyayaring bentahan ng droga sa loob ng kanyang ospital. Kwento ni Alessandra. Matalim naman na nakikinig si Brandon sa dalaga. Ngayon, alam niya na kung bakit gano'n na lamang talaga kahalaga para kay Alessandra ang trabahong yon. Para matulungang mahuli ang mga masasamang tao sa kanilang lugar at mailigtas ang mga inosenteng taong nadadamay dito. Nauunawaan ko. At sa tingin ko, ay kilala mo ang taong maaaring magsasabi sa loob ng bawat galaw mo. Kaya natutunugan nila kung kailan ka pupunta sa loob at magmanman. Tugon naman ni Brandon. Sa pagkakataong yon, matapos nilang pumasok sa loob ni na Alessandra at Brandon upang tunguhin ang room E101, ay wala na silang nakuha doon na ebidensya. Maaaring naginala na yung mga dati nag-uusap-usap doon kaya muli silang nagbago ng plano. Dahil wala na silang nakalap na ebidensya ay napagpasyahan na lamang nila na bumalik na lamang muli sa ibang araw. Sa kabilang banda, nahahalata na rin ng tiyan ni Alessandra kaya lumalabas ng kanyang baby bump. Para siyang nakaramdam ng kung anong saya sa dati, hindi niya lubos maisip na mararamdaman niya. Lumalaki ka na anak. Teka, anak? Bakit ko nasabi yun? Mali-mali. Lumalaki ka na anak. Anak ni Brandon. Huwag mo akong pahihirapan sa pagluwal sa'yo, ha? Wika ni Alessandra habang kinakausap niya ang kanyang sarili sa loob ng sasakyan at inihimas-himas pa ang kanyang tiyan. At dahil nakaramdam ng gutom sa Alessandra ay naisipan niyang pumunta sa may 7-Eleven para bumili muna ng makakain. Alas 7 na rin ng gabi at kakahiwalay lang nila ni Brandon kaya naman mag-isa na lamang siya ngayon. Pagpasok niya ng 7-Eleven, doon na kaagad siya nagtungo sa may ice cream fridge dahil iyon ang cravings niya ngayon. Pagkakuha niya ay magbabayad na sana siya nang mamukhaan niyang isang lalaking magbabayad na rin sana. Ito yung isa sa mga doktor na nakasabay niya sa elevator nung unang araw na nagtungo siya doon. Napakunot ang noon ni Alessandra. At dahil nakasuot naman siya ng sombrero na galing pa kay Brandon, ay ibinaba niya ito para hindi siya mamukhaan ng lalaki. Maya-maya pa ay nag-ring ang cellphone ng doktor. Kaya naman siya munang pinauna nito sa pila para sagutin ang tila importanteng tawag na iyon. Pagkalabas ng lalaki ay sumunod na rin sa kanya si Alessandra dahil malakas ang kutob niya na may mahuhuli siya sa pagkakataon nito. Hello? Boss D? Ano? Papunta na ba? Panimulang sabi ng lalaki sa kanyang kausap sa kabilang linya na tinawag niyang Boss D. Nagpanggap naman si Alessandra na naka-headset siya ng sandaling yon habang nakaupo siya sa likurang upuan ng kinauupuan ng lalaki. Oh, sige boss. Papunta na ako sa ospital para i-receive ang deliver. Pagkapatay ng cellphone ay isinuksok na muli ng lalaki ang kanyang cellphone sa likod ng bulsa ng kanyang pantalon. Kaya naman ang ginawa ni Alessandra ay nagkunwari siya na nasagi niya ang lalaki pero ang totoo ay nakuha niya ng cellphone nito. Sorry. Paumanhin ni Alessandra at saka tuluyan ng umalis at nagtungo na sa kanyang sasakyan. Ngayon na matagumpay na nakuha ni Alessandra ang cellphone ng lalaki, iniisip niya na kung ano ang susunod niyang gagawin. Hindi niya pwedeng palampasin ang gabing ito dahil malakas ang kanyang kutob na malalaman na nila kung sino ang mastermind ng bentahan ng droga sa ospital na iyon. Sa labis sa pag-iisip, ay bigla namang nanigas ang tiyan ni Alessandra na ilang buwan na lamang ay manganganak na siya. Baby, huwag ka munang sumakit ngayon ha. Please, this time makisama ka. Ibalato mo na sa akin to, please. Sabi ni Alessandra
sa kanyang sarili habang hinihimas-himas ang kanyang tiyan. Maya-maya pa ay kinuha niya na ang kanyang phone. Hindi niya malaman kung si Brandon ba o si Mac ang kanyang tatawagan ng mga oras na yon. Tila ba pakiramdam niya na kahit na alam niyang kaya niyang protektahan ang kanyang sarili, ramdam pa rin niya na para bang mas ligtas siya kapag nasa tabi niya si Brandon. Ayaw man niyang aminin pero parang nagugustuhan niya ng binata. Hindi siya ang tipo ng babae na unang nagkakagusto sa lalaki. Pero ngayon, parang nagbago na. Pero dahil si Mac naman ang talagang partner niya sa mission na to, ay si Mac na lamang ang kanyang tinawagan. "Mac, kailangan kita ngayon." Mabilis na sabi ni Alessandra kay Mac sa kabilang linya. "Bakit? Manganganak ka na ba?" Tanong naman ni Mac. "Baliw, hindi. Pupunta tayo sa ospital. May ebidensya na ako. Papunta na ako doon ngayon. Yung truck na magde-deliver ng mga droga." Sabi naman ni Alessandra. Wala nang pinalampas pang oras si Mac kaya kumilos na siya at nagtungo na sa lugar na pagtatagpuan nila ni Alessandra. Ilang sandali pa ay nagkita na rin sila. "Alessandra!" Kumatok na si Mac sa bintana ng sasakyan ng dalaga at saka pumasok na doon. Ano? Ano bang nangyari?" Tanong ni Mac. "Nakikita mo ba yung doktor na yon?" "Oo, yun ba nakaputi? Bakit alam mo na doktor yun?" Nagtataka naman na tanong ni Mac. "Noong unang punta natin dito, isa siya sa mga nakasabay kong doktor sa elevator. At kanina sa 7-Eleven nakita ko siya. Mabuti na lang at hindi niya ako namukaan. Nung nag-ring ang phone niya, sinundan ko siya sa labas at doon ko napakinggan ang kanilang balak. Boss D ang tawag niya sa kausap niya. At tunay nga na may kalakaran ng bentahan ng droga sa St. Lourdes. Kaya naman ang ginawa ko, para may ebidensya tayong panghawakan. Nagkunwari ako na sagi ko siya para kunin ang kanyang phone na isinuksok niya sa likod ng bulsa niya. Oh, nakuha mo ba?" Tsaka inilabas ni Alessandra ang phone ng doktor. "Oo, eto." Sa sandaling yun ay tuluyan nang namangha si Mac sa babae. "Grabe, bilib na talaga ako sa'yo," namamanghang sabi ni Mac. At ngayon, aalamin natin kung tunay bang kanilang pinag-uusapan. Susundan natin ang doktor na yan. Wika naman ni Alessandra. Teka, dapat may backup tayo. Gusto mo bang itawag ko to kay Boss Dave?" Tanong naman ni Mac. Mariinang tumanggi si Alessandra. Huwag muna. Baka mabulalyasa tayo. Mahirap na. Malakas ang pakiramdam ko na kilala o kakilala natin ang umiipit sa mga plano natin. Kaya hayaan mong tayong dalawa lang muna. Basta, ihanda mo ang phone mo at videohan mo ang nangyayari. Utos na Alessandra. Tumangutango naman si Mac tanda ng kanyang pagsangayon. Maya-maya pa ay bigla na lamang nag-ring ang phone ng doktor. Yung Boss D ulit ang tumatawag. Sakto naman na tumatawag din kay Alessandra si Brandon. Hindi niya alam kung sino ang una niyang sasagutin, ngunit dahil sa kanyang kuryosidad na malaman kung sino yung Boss D ay iyon muna ang kanyang sinagot. Hello, Doc. Nasa may parking na sila. Pwede mo nang kunin ang mga gamot. At nasa likod na ng mga gamot na yun ng droga. Wika ni Boss D. Sa sandaling yon ay nanlamig ang buong katawan ni Mac at Alessandra. Pamilyar ang boses at alam nila kung kaninong boses yon. At hindi sila maaaring magkamali. Kay Boss Dave. Si Mac na rin ang tumugon para hindi mahalata kaya naman pinagpatayan na sila nito ng tawag. Nagkatingin na naman si Mac at Alessandra. Si Boss Dave yun, diba? Boses yun ni Boss Dave. Siguradong sabi ni Mac. Sang-ayon naman si Alessandra kay Mac. Oo, boses nga ni Boss Dave yan. So kung siya nga yun, si Boss D at Boss Dave ay iisa? At kaya lagi nauudot ang punta natin sa ospital at wala tayong nakukuhang impormasyon dahil siyang tumitimbre rito. At posible ring siya ang mastermind. Hinala ni Alessandra. Ngayon na may matibay na silang ebidensya, kailangan na nilang alamin kung totoo nga ba ang mga hinala nila. At kung sakaling totoo nga yun, sisiguraduhin niyang magbabayad si Boss Dave sa batas.
Nagsimula na nga silang lumabas ng sasakyan upang sundan ng doktor na naglalakad na rin patungo sa may parking area nang biglang dumating si Brandon. Alessandra! Brandon? Gulat niyang sabi na mapalingon siya dito. Alam ko kailangan mo ng backup. Isinantabi na nga lang muna ni Alessandra ang kanyang pagtataka kung bakit alam naman na ni Brandon kung nasaan siya para maisagawa na nilang misyon. Tara na! Sabi ni Alessandra at sabay-sabay na silang tatlo na sumunod sa doktor. Nang marating na nila ang parking area ay nagtago muna sila sa mga bakanting kotse na naroon. Habang si Mac naman ay nagsimula ng mag-video. Maya-maya pa ay may lalaking bumaba sa isang itim na van at laking gulat nila nang malaman kung sino ang lalaking yon. Si Boss Dave. Tunay nga na iisa si Boss D at Boss Dave. Bumilis ang tibok ng puso ni Alessandra at marahan ng binubunot ang kanyang baril. Tunay nga na si Boss Dave ang mastermind ng kalakaran ng bentahan ng droga sa ospital na yon. At ang mga doktor din ang mismong gumagamit noon na minsan ay hinahalo rin sa kanilang mga gamot. Kuhang-kuha sa video ang nagiging abutan ng kahong-kahon na naglalaman ng mga droga at libo-libong pera mula sa doktor. Maya-maya pa ay sumenyas na si Alessandra kay Mac na lalabas na siya, kaya naman pumesto na rin si Brandon. Boss Dave! Malakas sa sigaw ni Alessandra habang nakatutok ang baril kay Boss Dave. Habang si Mac naman ay nakatago pa rin habang nagbe-video. Katabi rin ni Alessandra si Brandon at kalmado lamang na nakatingin kina Boss Dave. Alessandra! Nakangising sagot naman ni Boss Dave. Bilib na talaga ako sa'yo. Magaling! Another job well done, Alessandra. Tila nang aasar pang sabi ni Boss Dave habang pumapalakpak. Walang hiya ka. Ikaw palang utak ng lahat ng to. Sigaw ni Alessandra. Tumawa naman ng malakas si Boss Dave. Hindi totoo yan, Alessandra. Bumibili lang ako ng gamot sa kanya. Pangaasar pa ni Boss Dave. Sisiguraduhin kong mabubulo ka sa kulungan na sinungaling ka. Sabi pa ni Alessandra na galit na galit. Iyon ay, kung makakalabas pa kayo dito ng buhay. Kasama ang pipitsugin mong kasamang yan. Kayo nang bahala sa kanila. Matalim na sabi ni Boss Dave sa kanyang mga tauhan. Akmang babaril na sana sila ng mga ito nang marinig nila ang wang-wang sa labas at doon ay sumugod ang ilan pa nilang mga kapwa-pulis. Nanlaki naman ang mga mata ni Boss Dave sa pagtataka dahil hindi dumaan sa kanyang paghingi ng backup na Alessandra. Maging si Alessandra ay nagtataka rin dahil hindi naman siya humingi ng backup. Magpaganon pa man, tatakas na sana si Boss Dave nang makorner na sila ng mga kapulisan at sa puntong yon ay nakipagpalitan na rin ng putok ang mga tauhan ni Boss Dave sa grupo na Alessandra. Mabilis namang nailayo ni Brandon si Alessandra at hinayaan na lamang ang barilan na iyon sa iba pang mga pulis. Tumagal din yon ng ilang minuto at sa wakas, nahuli na rin ang may sala. Napasasa na rin si Boss Dave at masamang tumingin kay Alessandra na lumampas dito. Napatingin naman si Alessandra kay Brandon at niyakap nilang isa't isa. Tapos na. Tinapos mo na ang misyon mo, Alessandra. And I'm so proud of you. Wika ni Brandon. Nang sumunod na araw na ikulong na nga si Boss Dave at natanggal na rin sa serbisyo. Sakto rin at kabuanan na rin ni Alessandra kaya naman ang sumakit na ang kanyang tiyan ay sinamahan na rin siya ni Brandon sa ospital. Hanggang sa mga anak ay hindi siya iniwan ni Brandon na buong akala ni Alessandra ay aalis na rin ito at kukunin na ang kanyang anak. Brandon, maaari ko bang makita ang baby? Mahinahong tanong ni Alessandra. Oo naman. Andito na rin ang lola mo. Pinasundo ko siya kay Mac. Ha? Si Lola? Pero... Alam niya na at wala ka nang dapat ipag-alala. Sabi ni Brandon. Nailuwal na nga ni Alessandra ang baby with normal delivery. Alam na rin ito ng kanyang lola na noon pa lang ay naipaalam na ni Brandon. Doon din nalaman ni Alessandra na si Brandon din pala ang kumontak sa general noong araw ng engkwentro dahil matalik pala sa nitong magkaibigan. Makalipas ang ilang buwan nang makabawi na ng lakas si Alessandra ay muling nakipagkita sa kanya si Brandon kasama ang baby.
Kakaibang galak naman ang naramdaman ni Alessandra nang muling makita ang batang kanyang niluwal. Anong pangalan niya? Tanong ni Alessandra habang karga-karga ang baby. Sandra. Sandra ang pangalan niya. Sabi naman ni Brandon na halata namang isinunod sa pangalan ni Alessandra. Sandra? Wow, malapit sa pangalan ko ah. Pabiro pang sabi ni Alessandra. Oo, bagay naman sa kanya eh. Matapang at malakas ang loob. Sabi naman ni Brandon. Sinamantala na rin ni Brandon ang pagkakataon na iyon para magtapat ng kanyang damdamin sa dalaga. Alessandra, una sa lahat gusto ko magpasalamat sa pagdadala mo kay Sandra sa loob ng 9 na buwan. You really did a great job. Kahit pa ayaw na ayaw mo pa talagang magka-baby, tama? Salamat at iningatan mo siya habang nasa sinapupunan mo pa siya. Pero Alessandra, sa tingin ko, hindi lang ama ang kailangan ng bata. Ha? Anong ibig mong sabihin? Takang tanong naman ni Alessandra. Gusto kita. Noon pa. At alam ko magiging isang mabuti kang ina sa mga magiging anak mo. Dahil sa paraan kung paano ka tumanggap ng responsibilidad. May paninindigan. Ayokong ilayo sa iyo ang bata dahil alam kong napamahal ka na rin sa kanya. Alessandra, sana bigyan mo kami ng pagkakataon ni Sandra na maging pamilya mo. I love you, Alessandra. Naluluhang pagtatapat naman ni Brandon. Bahagya naman na pangiti si Alessandra. Sa totoo lang, hindi naman ako takot sa responsibilidad eh. Magaling akong pulis at maaasahan. Pero nung nalaman kong buntis ako, bigla ako nakaramdam ng takot. Bigla ako nagduda sa sarili ko kung kaya ko pa. Ngayon nang maipanganak ko siya, kakaibang saya yung nararamdaman ko. Pakiramdam ko siya ang greatest achievement ko. Nalungkot lang ako nung kinuha mo siya. Pero ngayon na nandito na ulit siya, parang ayoko na mawalay pa sa kanya. At sa totoo lang buong akala ko rin na hindi na ako mahuhulog sa'yo. Kasi naman hindi naman ako sanay na inaalagaan at pinapakialaman. Pero di ko akalaing mamahalin ko rin yung bawat ginawa mo sa akin. Kaya Brandon, sa tingin ko pareho rin tayo ng nararamdaman. Mahal din kita. At ngayon ko lang ito naramdaman. Buong puso naman ang pagtatapat ni Alessandra. Sa sandaling yon ay nalipitan na ni Brandon si Alessandra at saka marahan ng hinalikan sa kanyang mga labi. At simula noon ay nagpakasal na rin sila at nagsama na bilang isang buong pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!